Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay homemade, skinless, sweet and spicy longganisa. Meron din po tayong chicken wings, overloaded, mechado, at syempre, meron po tayong munggo gisado. Tara, samahan po muna niyo akong mag-prepare. Kung nagugutom na po kayo, pwede niyo pong i-fast forward for mukbang. O, di ba? Ayan, meron po tayong 1 kilo na giniling po na pork and beef. Halo po yan. So, ang fat po nito, content 30%. Mas maganda po 50%. Kasi sa Bulacan, meron po kaming longganisa yung puro taba. O, tinang naman ako. Gustong gusto ko po yung atsuete, longganisa atsuete na may taba. Asin at napakaraming paminta. Saka bawang. Napakasarap. So, gagawin ko po ngayon, medyo spicy and sweet na longganisa. Ilagay ko na po yung kalahating tasa na bawang. Lalagay po tayo ng asin. Depende po sa inyo kung ganong karami. Siguro okay na yun. Hindi ko alam. Siguro mga half tablespoon paminta. Lalagay po ako ng chili powder. Kung ayaw nyo po ng chili powder, gumamit po kayo ng fresh chili, yung durog na durog. Madali lang pong ang chili powder, ibusan nyo lang po yung sili. Bilad nyo po, busan nyo, saka nyo gilingin para malutong na malutong. Then lalagay po tayo ng asukal. Gusto ko mas sweet, mas lamang yung sweetness. Yan, konti pa. Yan, pwede. Lalagay po ako ng patis. Ang palinamnam. Yan, okay na po yun. Lalagay po ako ng dark soy sauce. Buti nakabili po ako ng dark soy sauce. Konti lang din. Lalagay po akong 2 tablespoon na atsuete oil. Yan, katumbas po nito panando ko, 2 tablespoon para mas maganda po yung kulay ng ating homemade, skinless, sweet and spicy longganisa. At sa paghalo po, mas maganda gumamit kayo ng kamay. Siyempre, kung ibebenta ninyo for business or commercial consumption, bibenta po ninyo, gamit kayong gloves. Yung batak na batak, yung rubber gloves for food po Kasi ang gloves hindi po pare-pareho, porket gloves gagamitin nyo na. Meron pong for food, meron pang garden. Pag naman yung pang garden gagamitin ninyo, ano ko nang kamote. Yung pang kumpuni o pang construction, marami po ang klase ng gloves. Yung pang pagkain. Sabihin po ninyo kasi mas masarap po talaga yung halong-halo. Para ma-absorb po yung lasa sa isa't isa. Kung nagbe-bake kayo, para rin kayong nagbe-bake ng dough, ng masa. Pigay ninyo. Ayan. Binalutan ko po ng cling wrap. Kung wala po ganito plastic, pwede pong plastic bag ang gamitin po ninyo. Huwag naman yung po yung plastic bag na ginagamit sa pantanim ng kulay itim. Ganoon po yun. Yung plastic bag, doblehin nyo po kasi mas maganda po talaga, hindi po lumalabas yung hangin. Di ba, longganisa nilalagay po sa bituka ng baboy yung pinatutuyo. Yun po, imimimik po natin o gagayin po natin. Para yung flavor, pag nasuffocate po yung karne sa loob, nasa loob, maiinitan po yung magkikreate ng humidity at mag-release po ng flavor at maghahalo po sa bawat isa. Kaya mas masarap po yung ating gagawin na skinless longganisa. Di ba? Ang runong ko ngayon. Rest po lang natin ito ng 2 oras para mas masarap po. Pwede nyo pong i-overnight po ito. Ilagay nyo po sa malamig na lugar. Huwag po yung naaarawan kasi baka bukas pag nakita po ninyo mangiti, magkukulay brown yung karne. Dahil skinless nga po ito. Balot nyo po ng maayos. Pwede nyo pong ilagay sa medyo makulimlim o sa fridge o sa ref. Mas safe po sa ref. Yan. Meron po akong nabili sa Pilipinas. Ito po. Ginagamit din po ng mga Thailander ito. Sa Pilipinas, meron po nito. Nabili ko po sa bangketa tuwing may Changi. Stainless steel po yung nabili ko. Tagal na po sa akin. Nabili ko lang po ito ng 50.
So, sa paghihiwa po ng malalaking carrots, ganito po ang technique para hindi kayo mahirapan. Hiwain nyo po muna ng medyo maliliit. Sa kagitnaan po ninyo, napakatalim po talaga nito. O, di ba? And then, islant po ninyo. Wala. O, di ba? Social ang dating. Kahit sa bahay naman, minsan parang naboboring kayo. Mag-experiment din naman kayo sa lutuin po ninyo. Gawin niyo po yung mga magagandang presentation. Diba? Kung hindi kasarapan ang luto ninyo, napapakain sila dahil maganda yung presentation. Huwag naman sanang ganun, huwag lang sa presentation. Nakakadagdag din po kasi sa pampagana eh. Ang pagsiserve po ng pagkain. Totoo po yan. At syempre, sa patatas, mas madali. Huwag po agad pagitna kasi hindi po maganda ang presentation. Kailangan patagilid. Di ba? Dahil mechadong lulutuin natin, so mas malalaki yung mga patatas. Ito, i-roast ko po sa oven. Lagyan ko po ng atsuete oil para mas maganda pong tignan. Ayan. Dapat po ugasan niyo pong mabuti ang carrots ang patatas pa nabalatan. O kaya, pagluluto, bago niyo luto, ibabad po muna niyo sa tubig para hindi mangitim. Kasi oxidation talaga ng carrots ang patatas. Lalo na pag minatira ng konting balat. Lalagyan po ako ng 1 tablespoon lang po. Gagawin na natin. Tupas kasi nito eh. 2 tablespoon ng atsuete oil. Dali lang po ha. Mas maganda po talaga maglagay ng atsuete oil kapag magro-roast kayo ng mga patatas sa oven. O pwede nyo lang po yung prito. Depende po sa inyong kaligayahan. Nasa kulon. Nakamuti. Nasaan naman kutsara? Ito lahat na nagluluto sa YouTube. Paluin po natin mabuti. Para kumapit ng gusto yung ating atsuete oil sa carrots at sa patatas. Para pag nilagay po nating toppings mamaya, diba? Masarap. Pero hindi ko po nilagay po lahat ha. Yung kalahati, halo natin sa pagluluto, pampalapot ng sarsa. O, diba? Huwag lahat. Ito po ay hindi lang dekorasyon syempre, toppings. Pampaganang tignan. Lalo na kung may mga negosyo po kayo. Ugaliin po ninyo yung maayos po yung presentation, malinis yung pagkakaluto ninyo at masarap. At ugaliin ninyo, maganda ugali niyo sa pagtitinda, hindi nakikipag-away kayo sa customer, di ba? Lagay ko po ito sa oven ng 200 degrees Celsius, mga 35 to 45 minutes lang po. At habang niro-roast po natin ng carrots at patatas, papakalo na rin po ako ng pata ng baboy para may sabaw po tayo. Sabaw lang po yung mukbang po natin dahil sa susunod na araw, iba po ito. O, diba? Tingnan po natin mamaya. Alam niyo po ba na sa mga restaurants may tinatawag na soup stock? Nilalagyan lang po minsan nila ng asin o asin paminta sa kasibuyas para pag nagluluto po sila ng ibang putahe, meron po silang sabaw. Siyempre sa sinigang, hindi po nilalagyan nila ng paminta. Kumbaga may naka-ready na po silang mga pangsabaw. Opo. Tapos yung mga buto-buto, mostly buto-buto po ginagamit. Yung mga buto-buto, unfortunately, tinatapon po nila. Pero iba, pinamimigay po nila sa iba, sa mga ibang karinderya para hindi po masayang. Para pagkakataan din po ng iba. Pero hindi po lahat gumagawa ng ganun. Ayan po, di ba? Napakaganda po ng resulta. Crispy siya. Ito yung maganda, may slightly golden brown shades. Ibig sabihin na may parte talaga na golden brown. Yan po, naging crispy. Sarap po nitong toppings. Ilalagay ko po sa paper towel para ma-absorb yung mantika. Sana po natin magluto po ng chicken wings mechado. Naku, mas malasa po ito. Gagamitin ko po ay non-stick pan para hindi masyadong maraming mantika kasi magre-release naman po itong chicken wings ng maraming mantika.
Yun naman po siya natin pipritong gusto. Slightly golden brown lang po natin both sides. Para mawala po yung maagno o manglo na amoy ng manok. Ayan. Okay na po sa akin yung pagkakaprito ng both sides. Set aside lang po natin. Pwede niyo pong tanggalin sa kawali at balik ng mamaya. Dahil ngayon, medyo inaatake ko ng konting katamaran. Tamad pa yung lagay na yan. Talagay po tayo ng mga 3 tablespoon, 2 to 3 tablespoon po ng atswete oil para mas makulay po ang ating mechado. Diba? Lagay na po natin ang bawang. At saka sibuyas. Ngayon lang po natin mag-slightly golden brown ang bawang. Mas maganda ihalo na rin po natin sa manok para lumasa yung bawang sa sibuyas. Medyo ilalim natin yung bawang sa sibuyas at yung manok nasa ibabaw. Kung nagugutom na kayo, syempre, fast forward nyo na kung gusto nyo po yung mukbang pork na natin, di ba? Ayan. Ayan po, napakabango. Maamoy na po yung bawang sa sibuyas. Diba? Ito po yung masarap sa mechado. Makulay. Lagay po tayong kamatis. Kung maglalagay po kayo ng mga kamatis sa mga masasarsa, kailangan po na hinog na hinog. Hinog po yung kamatis. Parang kung makikipag-marites sa inyo, siguro din yung hinog na hinog yung balita. Hindi mabibitin kayo, di ba? Yung hindi pa kayo nagbumumog sa umaga. Tapos ate na kayo ng chief, sobrang excited kayo, di ba? Tapos hindi na kayo nakapagluto sa mga anak ninyo. Tapos bitin kayo, di ba? Parang ang sarap ang sarap manapok pag kulang yung dalang balin ninyo. Gusto ko po sa kamatis, durog na durog. Hindi naman po yung masyadong pinong-pino, basta durog-durog na visible pa rin yung balat. Maglalagay po ko ng konting dark soy sauce. Sobrang saya ko po at nakabili ako ng dark soy sauce sa Asian shop. Hindi po kasi laging available eh. Kung nakakabili po ako talaga namang sobrang saya. Lagay po tayo ng konting asin. Mga 1 to 2 teaspoon lang kutsarita. Kasi maganda kutsarita. Lagay po tayong paminta. So ito lang po. Kasi kapag umalit yung luto ninyo, hindi po masarap. Isa po muna natin mabuti ng maayos. Diba? Magandang tignan. Napakabango. Ilalagay ko na po itong carrot sa patatas sa may tubig. Konting tubig lang po ilalagay natin dahil naman ang manok napakadali pong maluto. So kapag naluto yung manok kasabay na ng patatas at ng carrots, medyo ilalim po natin ng bagya yung carrots saka yung patatas. Takpan po natin. Palambutin lang po natin yan. At kapag medyo kumukulo na po, dahil napansin po ninyo, wala pong nilagay na bell pepper na ubusan po ko ng stock, pwede po kayo gumamit ng paprika powder. Yan. Paprika din naman po isang uri ng sili. Actually, kapamilya din po siya ng bell pepper eh. Meron pong maliliit, pahaba. May iba-ibang variety
Iba-ibang varieties din po ang paprika. Bilhin po ninyo yung hindi po maanghang na paprika kasi meron pong paprika na medyo maanghang. Pakuluin na po natin, palambutin at mamaya bago maluto maglalagay po ako ng konting lemon. Ayan po, palambot na po yung patatas saka yung carrots. Lalagay na po ako ng kalahating lemon. Siyempre sa Pilipinas mas masarap po ilagay kalamansi. Huwag niyo po masyadong dadamihan paglagay po ng maasim. Kasi pag sobrang asim, baka hindi niyo magustuhan. Nung wala pang lemon, ang tawag po doon, sarsyado. Kaya nilagyan na natin lemon, mechado. Yun po yung pagkakaiba. Yan. Medyo palaputin lang po natin ng bahagya yung sarsa. Ayan! Ready na po ang ating chicken wings. Mechado. Medyo malapot na po yung sabaw o yung sarsa. May ibabaw na rin yung mantika. Pag lumamig po yan, mas magiging malapot pa po yan. Isa na po natin magluto ng skinless longganisa. Palamigin po muna natin ang ating mechado. Hindi naman po yung malamig na malamig. Bago po natin ilagay yung pinirito po nating patatas at saka carrots. Additional tip po yun para hindi maging malabsang tingnan yung pinirito po natin. Ito na po yung ating skinless longganisa. Ang gagawin ko po, parang meatballs. Bilog po ang gagawin ko para mas maraming tignan. Yan. Tatapik-tapikin po ninyo para mas maging firm. Then bilog po ninyo. Di ba? Kapag gagawa po kayo o magpiprito po kayo ng homemade skinless longganisa, mas maganda po low heat. Opo, para pati yung kaloob-looban po luto-luto. Kasi kapag malakas po ang apoy at pinirito nyo na po, minsan yung hilaw. Yung gitna po medyo hilaw. O, di ba? Kailangan ganyan po. Medyo nagre-release na po siya ng mantika. Habang kinakaramelize po natin yung skinless longganisa, nilagay ko na po yung piniritong patatas at ng carrots dito sa mechado. Medyo paliguan natin ng bagya. So, sabi mo kanina ko, ilalagay ko mali para hindi malabsa. Ay, may pinaliliguan mo. Hindi lalabsa yan. I got you. Tama ka. Para ma-absorb po yung lasa. Ako sa pansarili. Sa mga karinderya restaurant, ganyan po ginagawa nila pag nasa Bain Marie. Display yan po, na stainless steel. May tubig po yun sa ilalim para mainit. O sa chafing dish. Chafing dish naman, may kandila sa ilalim sa mga pang catering. O, diba? Kakingan po natin para hindi siya dry tignan. Ito pong hilagang pata. Nilagyan ko na po ng sibuyas, paminta sa murang sibuyas at luto na po. Timplado na. At gutom na ako. Ayan po mga kabayan, sa wakas. Naluto na rin po ang ating longganisa, diba? Napakasarap pong tignan. May walay na po yung ibang bawang. Medyo makakapitin ko lang po ng gusto. Yung nagkaramelize po na asukal. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na po tayo. Malakas po ulan sa labas. The wise say po ang lahat. Ang buko po ngayon ay inspired by Luis Alandi. Isa pangako sa iyo. Si Clarence. Pagkat po siya ni Mate. Bago na gusto pa salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigyan po sa amin na bawat isa po ay safe. At lalo na po yung mga malalayo po sa kanilang pamamahal sa buhay. Naway ang bawat isa po lumabang po ng patas. At mas maging mabuti po sa kapwa, sarili. Lalo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya bahala po sa amin, sinusukunan po namin sa inyo lahat.
Saka lang nagsusabi. Ay, naku po. O, di ba? Umana tayong sabaw. Marami pang pinakulo ang sabaw para ping kakain po magmumukbang. Lalo na po ngayon, nag-umpisa ng taglamig. Umana tayong sabaw. Napakasarap. Nag-crave po kasi ako sa longganisa kaya ako nagluto. Yung po sa mga nagsasabing trying hard daw po ako dun sa nakaraang Korean style na haircut. Kaya lang po yun. Binuro ko na po yung mga comments niya para walang mag-away. Kakagulo pag may mga inspired by yung mga buko eh. Okay na po maging I would say in English because somebody's commented in English. It's better being trying hard than not trying. You won't learn if you're scared to try. Life is a continuous learning process. Life is a continuous learning process. Keep on trying. Though some people might say you're trying hard, it's better because you will learn. I'm not too defensive. I'm just defending my animalistic appeal. Sana nga po natin ako. Di pa defensive malagay na yun. Walang mo English, kalaki yan Lakas makasa. Tignan pa natin. Gusto po ito sarsa ng mechado. Sa lahat po ng dough. Ang pinaka-paborito po ultimate sa siyempre buhat po sa adobo ultimate favorite kasi hindi naman nag-e-end sa dough BO eh. So dough, una, menudo, then mechado. Yan. Kasi ito po yung may sipa ng konting asim. Mula sa kalamansi o lemon. Ito ka lambot. Pwede pang patis ng basilis sa sukang may sili. So pa sa longganisa may sukang may sili din. Pag kumakain po ngayon sa karinderya, sarap po ng pakaramdam na order niyo po yung gusto niyo. At pa maglalakad kami dyan ng eskwela, napapatingin sa karinderya. Nakita ko yung mga ulam na naglalabay ako. Kaya ano kaya makakain ulit nga ba? Sarap po naranasan yung gano'n. Ayun daw yung munggo. Hindi po ulit tatapon ng pagkain. Lalagay ko po sa rep o sa freezer. Ito, gusto pa ng mga kaibigan ko mga friends. Siguradong kahit may tira ako dito, makikita nitong mukbang ko. Tapos siyempre sa Facebook, magme-message na po. Meron pa ba? Sa panila may patatas, carrots. Kaya hindi ko inaalatan kasi pag ganyan, hindi pa sila nagkakanin. Yan lang, kainin nila.
Umiting-miti. Ito masarap. Yung higupin yung suka. Ang sarap ng longganisa, skinless. Ganun po gawin po ninyo. Recipe ng sinero ko. Huwag po kayong titikim na hilaw na karne ng baboy. Yung tiniplan nyo at titignan nyo yung karne ng baboy. Pag po, salmonella po yun sa manok, dapat daw po ninyo na maayos. Siyempre, yung ganito ginawa ko, may halong beef. Sarap. Ako, mas din niya sa mga kaibigan ko friends kasi pinapalaman nila sa tinapay. Tapos kakain po sila niya minsan nilalagyan nila ng mustard. Tatawa ako nung ganito, may mustard sa ketchup. Tapos may tinapay. Bakit hindi, di ba? Kanya-kanya po tayong panlasa. Sarap. Sarap sa bawo. Ito mong ginawa ko talaga malasa, masarap. Siguro yung palaya na yung nabili ko, yung unang bunga. Kasi ang palaya pag unang bunga, hindi po mapait. Hindi mapait eh. Ito siguro isa sa pinakamasarap na ginawa ko ng isa. Low heat. Napakasarap. Kasi mas dinamihan ko ito ng bacon. Napakasarap. Alam niyo po yung sarsa. Masasarsa mo. Excuse me. Ang masasarsa pong ulam, para sa akin, kapag may patis sa kasili, winner na winner.
Lalo na po, kung itong manok native, naku po, napakalasa niya na. Tinapos tayo sa anin. Tinatamad na akong mag-init. Pag may alaga pong ay aso po yung bibigay ng buto ng manok dahil ang buto ng manok isa sa pinakamakunat na buto, hindi agad na dadigest o natutunaw po sa tiyan ng aso. Saka pag kinagat, makunat talaga. Hindi siya nagdudurog basta-basta. Naghihibla-hibla pag sumalalak po sa mga aso. Delikado. Sarap na munggo. Ganda sa suka, napapanis umay. Napakasarap. Excuse me. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan ninyo po sa amin sa araw na ito, naway bawat isa po. Mas pairali po kabutihan sa kanilang puso at isipan, ituro po sa kanilang mga anak, sa mga bata, maging magandang ehemplo po sa magkakapitbahay, isang komunidad o pamayanan. Napakasarap pong lumabas ng bahay na walang iniiwasang tao. Napakasarap pong magtrabaho sa ibang bansa na walang iniisip na problema o sa ibang lugar. Dahil ang kabutihan ng puso, pakikisama, ay po magiging puhunan po kahit po saan magpunta. Kaya na po bahala po sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Ay, sobrang masarap. Salamat sa Panginoon. Paano po, maraming salamat naman sa inyo. Oras nila sa pinilang. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi ang araw. Laban na!